dalawa daw ang impeachment na ihahain. Impeachment kay PBBM at impeachment kay VP Sara. At baka si PBBM pa ang ma-impeach. Dito, i-compare yan ng taong bayan. Congressman, ano ba yung pagtrato mo sa impeachment ni VP Sara at pagtrato mo sa impeachment ni PBBM? Mahahalata at mahahalata ka. Yo! Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. So ito nga, pag-uusapan natin ang impeachment. At yan po ang pinag-uusapan sa umaga, sa mga interview sa mga radyo, ay impeachment. Dahil dalawa daw ang impeachment na ihahain. Impeachment kay PBBM at impeachment kay VP Sara. At may mga nagpahayag na mga congressmen. At mukhang pinag-iisipan nila ito ng matindi. Dahil kung pipirma ba sila sa impeachment ni VP Sara, at siyempre andyan din yung impeachment ni PBBM. Pero karaniwan ang pinag-uusapan nila ay impeachment ni VP Sara. Alam mo na, yung ibang mga media, dahil parang NPA itong mga, yung iba lang yung ibang media na halata mo na galit kay VP Sara. Pero meron ngang nagpapahayag na mukhang walang excitement na nakikita ang mga congressmen sa impeachment ni VP Sara. Bakit? Siguro doon sa nakaraang eleksyon. Ayaw nilang magaya sa mga pumirma at natalo nung nakaraang eleksyon. Ayaw nilang mag-end ang kanilang career. So, unahin natin itong si Erice. Yung statement ni Erice, medyo conflicting, no? Mukhang medyo exciting yung House sa Pebrero. Palagay ko hindi lang yung impeachment ni Vice President Sara yung naulihigan ko. Merong ding mga kongresista magpapile din ng impeachment laban kay VP Sara. So yung ugong na yan, yung usok na yan, marahil ay totoo yan. Sino kaya ang magpapile? Karaniwan kasi ang nagpapile yung mga private citizen. Basta Filipino citizen, pwede kang magpile ng impeachment. Ang ginagawa lang ng mga congressman, ini-endorse nila. Dapat may isa, kahit isa lang na mag-endorse doon sa nag-file ng impeachment. Isang kongresista na dapat mag-endorse. So, karaniwan, hindi nagpa-file ang congressman. Pero pwede silang mag-file. Pero karaniwan hindi. Sila lang yung nag-i-endorse. So, sino kaya ang mag-i-endorse kung sakaling filean ng impeachment si PBBM? Hindi pa natin alam. Malalaan natin yan. Baka si Kiko Barsag. Hindi natin alam, no? Kasi, mawawave na. Mawawala na yung kanyang suspension sa Pebrero. At dito naman kay VP Sara, ang hinihinala na magpapile o mag-i-endorse ng impeachment sa kanya ay ang Makabayan Black. So, pakinggan natin itong isang interview na dito talagang matataranta itong Makabayan Black. Wait lang Tere. Ay sinasabi na malapit na, no? Yung matapos yung 1 year bago sa February yan. Feb 6 yata, parang ganon. Ano po yung pinagkakandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala alam dyan ang alam ko dyan, yung Makabayan Black will be the one to file the impeachment. Sila magpapile ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement. Ayun. Yun ang alam ko. Oo. Kaya, so, I don't know, kung Makabayan Black yan, maaaring mga anim sila. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressman to support the impeachment. So paano ho yun? Kung hindi suportado ng
mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, ang sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment So, proceeding. ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Yung babae, oh. Ha? Parang NPA eh. Parang dismayado sa narinig niya. Sino ba mga galit sa mga Duterte? Kay Pipi Sara. Di ba mga NPA, mga komunista, mga adik? NPA ka ba, te? Parang dismayado ka sa narinig mo. Alam mo, ano yan yung bang, sabi ko nga we just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment. Nako. Alright. Yung nagsasalita po, yung in-interview, di ko po kilala pero parang kaboses ni Abante. Ano, di ba? Parang kaboses ni Abante. So, ito po yung nakikita ng iba dyan. No? Ito pong redemption or political suicide. Vote against Sara again and watch your career end. So, political career po ang pinag-uusapan, although pinaghandaan din to ni Bongbong Marcos at ng mga kasamahan niya. Pinaghandaan po ito ng 2026 budget, yung mga ayu-ayuda, pambigay nga sa mga congressman. So, tignan natin, sigurado naman ako, may mga mukhang pera talaga dyan na kakagatin itong offer ni PBBM na pera, bayad sa mga pirma to impeach BP Sara. Unang-una na dyan si Ridon. Member ito ng Makabayan Black. Alam nyo yung mga Makabayan Black, kaya nandyan yan sa Congress para makapaglikom ng pera para pang suporta sa kanilang mga kilusan. Kagaya ni Risa Hontiveros. Yan yung mga kailangan nila suportahan, yung grupo nila, yung kilusan nila. For some lawmakers who once voted against Sara Duterte and were branded by voters as bumoto dahil sa pera. May natitira pang isang opening, a break from blindly defending the Marcos administration or a vote aligned with impeaching BBM can still be read by the public as course correction. Parang sinasabing nagkamali kami noon. Tama na. Ayun. Pero kung boboto sila laban kay Sara Duterte ulit, hindi na ito mababasa bilang pagkakamali. Wala nang excuses to. Babasahin ito bilang kumpirmasyon at ang kapalit ay hindi lang galit kundi political reckoning. Talaga namang maraming naghiganti noong panahon o nung nakaraang eleksyon. Kahit na maraming vote buying ang ginawa, ang sinasabi lang ng mga Duterte, sige, kunin nyo yung bayad. Pero huwag nyo silang iboboto. At yan talagang ginawa siguro ng mga tao. Kaya kahit ano pang gawin, na kahit maglabas pa ng pera, wala rin eh. Hindi rin gagalaw itong impeachment kay BP Sara dahil nga doon sa kanilang redemption or magiging political suicide. Matindi ang calculation ng mga congressman na mangyayari dito. Sinabi na rin ni Toby Chanko, nagpahayag siya tungkol sa impeachment kay BP Sara. Ang sabi niya, kung walang mangyayari, no, kung kakalimutan natin yung mga bilyong-bilyong corruption sa flood control at yung mga kasamahan namin, mga congressman, sabi niya, kagaya ni Saldico, hindi mapapanagot na hanggang ngayon hindi pa rin mapauwi si Saldico. Hindi siya pipirma kay BP Sara.
Kasi bakit mo uunahin yung 125 million 125 million confidential fund ni BP Sara? Bakit yun ang uunahin mo? Daan-daang bilyon ang nawala, nanakaw sa flood control projects. Ito ngang 125, hindi pa kayo sigurado Talaga naman tayo naniniwala Wala namang korupsyon. Cleared na nga yan ng COA di ba? At yung mga piatos-piatos, ayan po yung mga secret agent. Yung mga secret agent yan Siyempre, ililihim mo yung mga identity niyan. Kagaya ng mga binigyan ng reward. Di ba? Pinamedia. May mga saklob yung ulo. Binigyan ng reward. Natandaan nyo yun. Bakit tinatago nila yon? Bakit wala rin pangalan na ibinigay? Kasi nga, mga agent yun, mga secret agent yun. Kaya itatago mo yung identity nun. Baka ang mangyayari pa nito, mukhang mababaliktad. Opo, baka ang ma-impeach nito si PBBM. Hindi natin alam bakit. 100 plus lang ang dapat pumirma Kung 300 ang congressman, 1/3 ng 300 100 lang yun kung mahigit 300 sila 100 plus lang po ang dapat pumirma. Pwede nang umusad ang impeachment sa Senado. At baka si PBBM pa ang ma-impeach. Obvious na obvious Yung mga grounds, obvious na obvious. Yung mga pinaggagawa ni Bongbong Marcos. Andyan yung unang-una sa drugs. Doon. Meron ng public, ito nga, ano bang nakalagay ito? Betrayal of public trust. Yun yung grounds Meron yung pagiging addictus. That's a betrayal of public trust. Confirm yan. Confirm. Hanggang ngayon, di mo nagpapa-hair follicle Unang-una yon. Pangalawa, yung ginawa nila sa PhilHealth. Yung pagnakaw nila sa 60 billion. Grounds yan. Kaya, marami ngayon, parang ayaw na maghulog sa PhilHealth. Kaya nga, nag-waive si Bongbong Marcos ng penalties or interest. Sige na, magbayad na kayo. Hindi na kayo sisingilin ng Marami siguro, ayaw nang magbayad. Kaya nakita yan siguro nila na parang mahina yung koleksyon. Konti yung koleksyon sa SSS, sa PhilHealth, sa GSIS, parang gano'n. Pwede pera na lang sa mga sa mga kinakaltas pagsahod. Hindi ka talaga makakalusot doon. Talagang kakaltasin sa'yo Pero yung mga self-employed, malamang parang hindi na naguhulog. Kaya ito nang ginawa ni Bongbong Marcos, gumawa ng paraan para makalikom ng mga koleksyon. So yan, yung 60 billion, ano pa? Yung kay Tatay Digong, siya ang mastermind din dyan. Sa mga inutos niya kay Torre. Yung pagdakip kay Tatay Digong, kidnapping yan. Ano pa? Ito ng flood control. Ito ng corruption. Ang daming grounds para sa betrayal of public trust. Marami at may mga ebidensya na dyan. Marami ng ebidensya dyan. Unang-una na yung sa droga. Baka mabaliktad. Kasi pag nandyan na, nandyan na yung impeachment at nabuksan yung mga ebidensya. Sige, mga congressman. Tapos napunta sa Senado. Sige mga senator. Ilan lang ba kayo? 24. Tandang-tanda yan ng mga botante. Kung ano gagawin nyo, kung ano hatol, kung paano nyo itatrato yan. Tandang-tanda yan. Kaya dapat maging maingat sila. Baka nga si PBBM pa ma-impeach. Tapos, maganda nito kung dalawa talaga ang maihaing impeachment complaint. Dahil dito, i-compare yan ng taong bayan. Congressman, ano ba yung pagtrato mo sa impeachment ni BP Sara at pagtrato mo sa impeachment ni PBBM? Mahahalata at mahahalata ka. Sa bagay, yung iba namang mga
mukhang pera, halatang halata mo eh, ng mga congressman eh. Kahit senador eh. Halatang halata mo mukhang pera eh. Sabagay yung iba, hindi na nahihiya. Pero marami pa rin na nagtatakip, nagtatago na sila'y magnanakaw. Pero diyan, nakikita ng taong bayan, o ba't ganito yung impeachment kay PBBM? Ba't ganito trato nyo? Tapos impeachment kay VP Sara, ba't ganito trato mo? May ko-compare. Yun lang sinabi ni Redon eh. Yung impeachment daw kay PBBM na ihahain, dapat daw may basihan. Ha? Bakit hindi niya sinasabi yan sa impeachment ni VP Sara? Sabihin mo rin yan. O, yung maghahain ng impeachment laban kay VP Sara, dapat may basihan. Dapat may mga ebidensya para fair. Diba? Kaya lang, NPA ka nga. Diba? Kalaban ka talaga ng Duterte. Dahil pag naupo ang mga Duterte, kayong mga NPA, durug kayo. Dudurugin kayo at sana matapos na ang mga salot. Mawala na ang mga salot dito sa Pilipinas. Yang mga yan, mga salot yan. Nandito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.